Korinto Kapitulo 1, versikulo 17 hangtod sa 18, sabay ta. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Father God, salamat Ginoo sa mga pulong o Dios nga mga gibasa karon. Lord, mag-aambit kami niini uban sa kalipay, uban o Dios ang pagsalig Ginoo, ang pagtuo nga ikaw Ginoo magapasabot ni nganhi kanamo o Dios pinagi sa imong balaan nga espiritu. Father God, gikan sa pinakabata ngadto sa pinakahingkod Ginoo, ikaw ang magapataliwala kanamo, magapandong sa imong nga presensya, magapuno kanamo Ginoo sa imong balaan nga espiritu. Kanimo ang tanan dungog himaya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Magapanglingkod ta. O sa kuan pa sa na happy Easter. Kalimutan na. Okay, so tibo kalibutan nagasaulog sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. But sa evangelicals, sa mga Protestants, we are celebrating the resurrection of Jesus Christ every Sunday. Kada Domingo ginasaulog nato ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Taliwala na mo kuha mo kutlo ta og mensahe nga mo link diha sa pagkabanhaw sa ato ang Ginoong Hesus. Mo focus ta diha later, especially verse 18, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Kaya mensahe sa cross binuang ni atong mga nagakalaglag apan kanato nga ginaluwas or giluwas kini ang gahom sa Dios og niana patalinghog ta. I hope, I pray nga ready na ta magambit sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Ready na or wala pa nahimutang nga tong kwan? Kay sa kananan marag lisod magkaon ka na wala pa ta na plaster, di ba? Sa lamisa mo na nga sa mga kakaraanan, especially sa mga sa kultura sa mga Spaniards, nahanglan nga lingkod danan. Usagid magsugod. Kita kay sugod mo diha, mapas ra ko. Usay mo na kana ang attitude na dala nato na sa church. Unya na makapas ra ko sa ilahang kuan karon. Pero busgo nato og ato ang iandam ang ato ang espiritu sa pagdawat og ipabusog nato sa balaang espiritu ang ato ang espiritu. Amen ba? Kaya ang mensahe sa cross is foolishness, binuang lamang ni atong nagakawala, ni atong mga nangalaglag apan kanato nga naluwas or giluwas kini ang gahom sa Dios og niya na igsoon kuno nato no nay ang gisgutan diha sa Bible is ang mensahe, the message of the cross. So dili ang cross kundi ang mensahe sa cross. Og mutama siguro ta gamay pasayloag matamaan to gamay ang mga nagagamit sa cross as an object. Pero ang gingon ni Apostol Pablo kay ang mensahe sa cross mo na siya ang gahom sa Dios. Ang mensahe sa cross. Dili nga ang cross. Munang gibutang na ko balik ning ato ang decoration diri ato sa nako illustration literal, di ba? Tingali naano po ng cross dia nga pagkabanhaw man ron. Anyway, so let's talk about the message of the cross. Kay matod pa mao ni ang gahom sa Dios.
ug kita tanan nagkinahanglan sa gahom sa Dios ug kinahanglan natong masabtan ang mensahe sa cross nga ginaingon diha ni Apostol Pablo. Na una, the cross is a radical thing. Kung matag radical igsoon, una na kanabang mo deviate dito sa normal kanang sukwahi ang iyang mga pamaagi o matod pa balikan nato gi-highlight nako na ang unang Korinto 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Usa ang advantage nguna beside nga kanunay natong gibalik-balik makita nato og usay mo tapot na diha sa to nga mind nga ang mensahe sa cross ang structure sa English igsoon una ang maka-form ka og sentence sa hilabihan ng kamubo. Pero kung gusto nimong pataason ang sentence, so kinahanglan na nakay mga adjectives, nakay mga adverbs. O kung atong i-shortcut ang verse 18 sa unang Korinto, kana siya, the message of the cross is the power of God. Mao gyud na siya ang pinaka-root ana nga verse. Nga gidugangan lang ni Pablo iya lang gi-elaborate, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Pero kung ato na siyang i-highlight ang naka-red na lang diha, the message of the cross is the power of God. So kuhain sa atong nabaluan. So kuhain sa akong nabaluan sa una nga pag magdala-dala ko cross, hadlok ang demonyo ani. No. It is the message of the cross. Nagpasabot igsoon nga bahalag nagdala-dala ka og cross, wala ka nakasabot sa mensahe, bali wala to siya. Kaya ang gahom sa Dios naa sa mensahe sa cross. Amen ba? So kumpleto na kana nga sentence, the message of the cross is the power of God. Pero mo focus sa gusto na ko ikuan sa ang radical. Because the cross is a radical thing. Matod pa sa Merriam dictionary. Radical is marked by a considerable departure from the usual or traditional. Kung mingon maguta nga ang cross is ang usa ka radical, nguna kanabang sa paggawas sa cross sa panahon sa Christianity, doon nagyud dako nga kausaban nga nanghitabo diha sa history. Gani nguna kanabang ang kamatayon ni Ginoong Hesus mo'y tunga-tunga sa history, nagbahin sa before ug after. Right? So siya mo'y nagtunga sa kasaysayan nga ang before ug ang after sa cross. Now, again, sa second definition sa Merriam, it is tending or disposed to make extreme changes in existing views, habits, conditions, or institutions. So kung may radical, kanabang nasiya'y tendency nga iyahang bag-uhon ang mga sukwahi mo na nga kung mo yung nga na mga radical nga mga movement, marag gusto niyang supakon, sukwahi siya sa unsay mga naandan, gusto niyang bag-uhon, usbon ang mga naandan. O diha sa cross nga gisgutan ni Apostol Pablo, it is a radical thing because niana nga higayon, dunay kabag-uhan nga nang hitabo, sumala pa sa history sa Christianity. Right? So, ang punto, sa diha nga una nga migawas ang cross. The cross, the first time nga ni-appear diha sa Christian history, it is the most revolutionary thing ever to appear among men. Sabdo na to nga, ang cross, naana, before pa nga nalansang si Jesus sa cross. Okay? Pero dito lang naila ang cross sa dihang nalansang si Ginoong Hesus sa cross. Timanan na to ha. Pagsugod sa Roman Empire, muna na ang kanunay nilang ginagamit kanang pagsilot sa mga worst nga mga kriminal. Ilansang sa cross. So before sa kang Jesus Christ, doon na naidaghang mga tao nga nalansang sa cross. Pero wala to mabutang sa history tungod kay ang gahom ang history wala dito sa cross kundi sa kinsa ang gilansang sa cross. Right? Ang cross na baniog lang sa dihang si Kristo na ang nalansang. Nailahan ang cross sa dihang si Jesus na ang gilansang. Before pa kang Ginoong Hesus, daghan na ang nalansang sa cross ug after kang Ginoong Hesus, daghan pang nalansang sa cross. Right? Pero ang cross nahimo lamang
na ila tungod sa paglansang kang Ginoong Hesus diha sa iya. So nahimo siyang usa ka revolutionary thing, and it won all its arguments by killing its opponent and silencing him for good. Ug na dinhi ang kuan diha sa nganong revolutionary, because once nga cross ang imong destination, wala na kay kuan nato. Wala na kay sana siya, wala na kay escape, dili na ka maluwas, wala na kaluwasan kung nakuan ka na diha sa cross. Okay? So, ngunana ka radical, ngunana ka revolutionary ang cross. Once nga sentensyahan ka nga ilansang sa cross, marag magsulat na lang kag imong sulat panamilit. Wala na nay ano. Okay? Ug gani diha kang Ginoong Hesus, wala gipasaylo sa Ginoong Hesus. It spared not Christ but slew him in the same as the rest. O dili lang kanang sa ano, kun wala gipasaylo sa cross sa Ginoong Hesus, how much more sa uban. So diha gilansang sa Ginoong Hesus, pila lang ka oras? 6 hours. Alas 12, alas 3. 6 hours. 6 ang butang, no? Alas 12, masaro, alas 9. Wala ko sa oras ilag ilansang. Mag alas 9 siguro. Nali. Alas 9, alas 12. So kung alas 12, alas 3, patay na. 3 hours na dito, sorry. So, muna no, buhi siya nga gilansang sa cross, patay siya nga gikanao. Ug na ka-radical ang cross kung kuno nato, ug dunay mensahe sa mao nga cross nga naa diha na nakatago ang gahom sa Ginoo. Sometimes ang ato nasabdan ang history lang, una no, ang atong makuha diha og ginasaulog sa tao ang paglansang ni Ginoong Hesus dito. But what are the messages? Unsa bay mga mensahe nga nagapaluyo diha sa kuan? Now before sa mga mensahe, the apostles went out to preach his message. So gani sa King James version sa 1 Corinthians 18, ang gigamit nila is dili message kundi preaching. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. So sa original nga version sa King James, ang gigamit ni James is preaching. Sa kuan nila sa New King James, the message. Pero ang punto na to nga bisan ang mga apostoles sa diha nga nagapadayon sila sa pagwali sa mensahe sa Ginoo, ginawali nila ang cross. Ug sa tuwa nga panahon apil ko ana magtagsa lang kita gawali about sa cross, no? Karon na siguro. Basig karon ang uban sa tuwa karon pa makasugat sa mao nga mensahe about sa cross. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. O naa din ang usa ka butang igsoon. Doon ako nawali sa inyo sa una, ang usa ka butang lahi-lahi og epekto depende sa tao. Mao gyapon ang mensahe sa cross. Sa mga wala sa Ginoo, ang mensahe sa cross binuang ra na siya. Pero sa tuang nga mga luwas ta, amen ba? Dili na siya binuang, kundi mauna ang gahom sa Ginoo alang sa kabaguhan sa toang kinabuhi. So nadiha ang punto ba nga sa maora nga mensahe lahi mig epekto sa mga tao nga wala sa Ginoo ug sa mga tao nga naa sa Ginoo. Nakuha nato. Now, the radical message of the cross transformed the lives of the early church. Muna ang nagbag-o sa mga katawhan sa panahon nila ni Paul, nila ni John, and its power changed bad men into good ones. Mo ni siya ang gahom sa Dios nga nagbag-o sa mga katawhan sa una, ug supposedly mao sa magbag-o sa ato ang kinabuhi karon. Problema lang kay una na ba napasagdan na to ang mensahe sa cross, or sa ato nga na-alter ang mensahe sa cross nga ang epekto sa gahom sa Ginoo diha sa katawhan lahi na sa una ug sa ato karon. Di ba? Sa una, radical ang kabaguhan nila. Una na makita ang kabaguhan sa itong panahon karon. Kasi na mga tao nagduol sa Ginoo, dili maklaro ang kabaguhan sa kinabuhi. Right? So, now, kanu saan nawala ang gahom sa cross?
its power departed when it was changed from a thing of death to a thing of beauty. Ang problema, Igson, dili na ito matrace sa history, sa Christianity, kanusa nga ang cross ginakahadlukan, hangtod sa punto nga ang cross, gina-cherish na, gina-treasure na sa mga tao. Right? Sa una, maghisikot ng gali o cross ang mga Christians, wala na. Lisod ka na. Imagine ang ito kay Lansang. May gitanaw nga video karon sa, although sa leader naman to siya, pero gikuan nila historical kuan ang nagapahitabo diri sa Syria, sa buhat sa ISIS. Guna no, katong mga Muslims nga supak dito sa ISIS, ginalungguan nila sa liog, o ang mga Christians ilahang ginalansang balik sa cross. Nana ba? So makita di ba, which is although nga salida siya pero reality siya sa unsa ang nagapangitabo diya sa Middle East, nga makita pa nimo ng mga cross dito nga tuada nga dugta natong mga Christians dito. Una na ka brutal ang mga ISIS diha sa ilaha nga jihad. Og ang punto nato ngunani nawala ang power sa cross sa dihang ang cross nahimo ng symbol. Tungod kay dito si Kristo nalansang sa cross. So ang cross nahimo ng symbol sama sa tong gibuhat karon. Right? Christian na sila kay naay cross. Tama ba? Pag ang sa ka-building naay cross, nagpasabot Christian. Pag naay kuan, Muslim na siya, pag lahi nga kuan, may bawaan nato. So gihimo na tong symbol ang cross, nga usahay nalimtan nato ang mensahe sa cross nga mao ang gahom sa Dios. Right? Dili lang kita ang matamaan na. Halos tibok ang Kristyanismo, palabuan na natag patsadahay sa cross. Di ba? So kung saan na lang atong buhaton nga murag mas tsada ta kay sa uban nga cross. The fact nga sa una, pag maghisgot na og cross ang mga Christians, mangurog na siya. The cross loses its power sa diha nga gihimo na nato siyang dayan-dayan. Sa una ginakahadlukan sa mga Christians, karon ato nang ginapalit ito og linibo na ang presyo. Although barato kun kahoy, kami sa una wa man may kapalit, magbuhat may cross nga bagol. Og tusukon og di ba? Wa mo kagana, kagi man na. Sinawan na silakan na asinaw na. So, mabahuan ka Christian na kay na cross. Gikan sa pinaka-simple ngadto sa pinaka-mahal, gikan sa pinaka-kahoy, gikan sa bato ngadto sa kahoy, ngadto sa gold, ngadto sa diamante, nga mo presyo na og milyon. Ang cross na himo ng ornament og nawala na ang gahom sa Dios, ang mensahe nga nagdala sa gahom sa Dios. Am I right? Tama ba? The cross loses its power sa diha nga gigamit na sa kaaway